Yun guys, balikan lang ulit natin tong yung hindi matapos-tapos na issue ni PBBM na hair follicle test daw. Um, ito talaga yung yung ini-issue talaga nila sa presidente. Itong mga DDS. Hindi na matapos-tapos. Ngayon, merong nagpetisyon sa Supreme Court. Itong si Pantaleon Alvarez. Oh, hmm? Itong writ for mandamus ba to? Writ, writ of mandamus. And ito sabi, wherefore, petitioner must respectfully pray for timely and expeditious issuance of a writ of mandamus compelling respondent to disclose the true state of the physical and mental health of the president pursuant to section 12 of article 7 of the constitution. Hmm. Ordering of the president to undergo a publicly disclose the result of hair follicle drug test. Again, yan na naman yung naratibo. Ito na talaga yung ginagawa ng mga DDS pagka nasusukol na sila. Maghahanap sila ng butas tulad ng kay Ventura, Buenaventura ba yun? Sa AMLAC. Yun. Nagtrabaho lang yung tao, sinisiraan niya. Tapos, etong si Byron naman, si Byron Cristobal, si Banat Bay. Yung sabi niya, tapos si Jack, yung ngongo, sabi niya, bago pa lang, kaka-appoint pa lang nung Buenaventura, alam niya na agad. Eh, kahit naman bago ka dyan yung record na yan, hahatakin lang yan, naka-archive yan. Naka-archive lang yun. Bank transaction ko, transaction mo, bank transaction natin lahat. Nasa AMLAC yan. May record sila niyan. Kung kinakailangan talaga yon, hahatakin lang nila yon. Naka-archive lang yon. Okay, balik tayo dito. Itong naman kasi, itong may sagot na dyan yung Supreme Court. Inuutusan mag-comment. Hindi hindi siya pinupush na mag-hair follicle test si PBBM. Tagalog na Tagalog, di maintindihan ng mga DDS. Tinranslate na sa Tagalog. Nakabasa lang ng hair follicle test, eto na! Anak ng tilapia na. Kinakawawa nyo yung mga sarili nyo, mga DDS. Sabi ko sa inyo, tigil-tigilan nyo na eh. Kaya kayo natatawag na kulto eh. Ano ba yan? Yan. Article 7, ito lang naman yung requirements nung nung pagtakbo mo ng bilang presidente. Nasa constitution yan. Hindi ko mahahagilap kasi yung Republic Act ha. Ito. Republic Act to ha, Republic Act. Inano ko na kagabi. Kinontent ko na to ulit kagabi. Inulit ko lang. Sabi dito, Article 3 of Dangerous Drug Test and Record Requirements. All candidates for public office, whether appointed
or elected vote in the national or local government shall undergo a mandatory drug test. Okay, sige, meron yan. Eh, ang kaso, Republic Act yan eh. Kung may inuutos dito, wala namang inuutos sa konstitusyon. Mas lamang pa rin ang konstitusyon natin. Oh. Ito yung requirements ng ah, pagtatakbo ka ng presidente. No person may be elected president unless he is a natural born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Nasaan ang mandatory dyan sa Constitution? Sino ang gumagawa ng Republic Act na yan, ng mga batas na yan? Di ba, Congress? Hindi mo mababago to. Mababaliwala lang yung ano na yan, Republic Act na yan. Kung mag-charter change tayo. Eto, mababago to. Mababago tong Constitution natin. Ito pa. Meron tayong tinatawag na Bill of Rights. Presidente, meron din yan. Article 3? I think it's 3. Nice. Ito pala. Sayang. 2017. Ito. Ayan. Kaya natin ha, para makita nyo. Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution. No person shall be compelled to be witness against himself. Bakit hindi matapos-tapos yung ano na yan? Aligasyon ng mga didilis na yan. Siyempre, sunod-sunuran sila sa mga poon nila. Ganun lang naman yun eh. Natatandaan nyo to, guys. Eto, natatandaan nyo yan. Nung tinanong namin ng mga DDS, ano ang pruweba nyo na adik ang Pangulo? Sabi ng mga DDS, eh bakit kapatid nyo na yung nagsabi ah? And so? Magkasama ba sila lagi? Magkasama ba lagi? Oras-oras ba nakikita niya? PBBM, magkasama ba lagi yan? Di ba hindi? Di ba? Mali kasi yung paratang nila. Panoorin muna natin to bago natin komentuhan. Namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Kasama si Maricel Soriano. Yung sinasabi ni Amy Marcos dyan, parang hindi naman siya yung, hindi naman tunay na siya yung nakakita. Kasi yung ipinapasok lang ni Manang Amy dyan, yung, ito, ay, hindi naman.
Aha. Ito ang pinapasok naman ng IME dyan. Laki. Yan. Ang gusto lang ipasok ni Manang IME dyan, yung aligasyon ni Duterte. Aligasyon ni Duterte kay PBBM. Yung paratang niya. Adopted accusation lang yan ni Manang Aimee. Ito ay sina Inigo Sobel, Antonio Tony Boy Florendo Jr., Antonio Lagdameo, Bong Daza, FD Cruz, at maging ang actress na si Maricel Soriano. Maricel Soriano, hindi ako nag-fake news. Yan. Paano ako nasabi? Paano adopted yan ni Manang Aimee? Yung akusasyon na yan. Dahil yan dito. Maricel Soriano inakusahan ni PRRD na kapulburon ni PBBM sa kondo. Di ba? Ngayon, papadibang ko sa mga DD to. Hindi ba adapted ni ni Manang Aimee yung akusasyon niya kay PBBM? Kinuha niya lang yung na yan yung akusasyon na yan sa matanda. Ay. Kay Digong. Kinuha niya yan kay Digong. Ano ba yan? Wala. Dito lang sa dulo. Ayan. Marcos laugh of leaked PIDEA report versus him and Maricel Soriano. Niloloko nyo lang kasi yung sarili nyo. Nagpapabiktima kayo ng propaganda. Yung mga DDS, madali lang mauto yung mga yan. Hindi pwede yan sa Cubao. Kaya po, baka masagi lang ng konti yan, bibigay na kagad yung cellphone. Hindi pwede sila sa Divisoria. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday merely laughed off drug use allegation hurled against him and actress Maricel Soriano as claimed by a document purportedly leaked by the Philippine Drug Enforcement Agency. Ayan na, napak-check niya yun. Fact check, fake CNN report on Marcos alleged drug use spread online. Ginagamit na naman po ng mga didilis yan. What was claimed? CNN has reported the President Ferdinand Marcos Jr. is addicted to cocaine. Ayan yung ipinapakalat. Our verdict, fake. CNN has not published a report about President Bongbong Marcos being addicted to cocaine. The photo of CNN anchor Anderson Cooper used in the fabricated report was edited. Diba? Ngayon, CPRRD, yung aligasyon niya din, ay may pinagkuhanan.
may pinagkuhanan yung aligasyon ni PRRD. Alam niyo ba kung saan? Hmm. Ang aligasyon ni PRRD ay nakuha niya lamang yan sa PIDEA leak. Yun. Ulit. Ewan ko kung mababasa niyo pa. During the fourth of and supposedly last hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Dangerous Drug on May 20, former Executive Secretary Paquito Ochoa denied the claim of Morales that he ordered the halt of an alleged surveillance operation against then Senator Marcos and actress Maricel Soriano. O, ayan o. Maricel Soriano na naman, may pinakita o. Ah, ayan. Diba? Sino nagpakalat niyan? Kalbo. Ah, si Kalbo. Ito sabi, May 7, 2024. Former Philippine Drug Enforcement Agency PDEA investigation agent Jonathan Morales said on Tuesday that he could not recall the identity of the confidential source of the agency leaked documents linking President Ferdinand Marcos Jr. and actress Marcel Soriano to illegal drug use. Samantalang siya yung nangunguna dyan nung bago siya imbestigahan. Ngayon, nung nasusukol siya, tapos sasabihin niya na hindi niya na ma-recall. Di wow. Madilim na pala, di ko pala buksan yun ako. Anong gagawin natin dyan? Sabi, Ferdinand Marcos Jr. did not feel alluded to when President Rodrigo Duterte said a presidential candidate was using cocaine, but he went ahead and had himself tested for drug use to show he was against illegal drugs. The ex-senator, si PBBM, the ex-senator took a cocaine test on Monday and the result was submitted on Tuesday to the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, the Philippine National Police, and the National Bureau of Investigation. Siya na yung nagkusa eh. And Marcos get self-tested for cocaine. Submit result to PIDEA, PNP, at NBI. Ano na, mga aligasyon ng mga didili. Nag-iiyakan pa rin sa hair follicle test. Hindi mandatory yan. Huwag nyo nang i-push yan. Magko-comment lang pala eh. Di magko-comment si PBBM dyan, I'm healthy. Finish. Tapos, sabihin nyo lang, I'm healthy. Tapos na. Magbibigtian na naman yung mga didilis. Kung hinahanap nyo talaga yung yung resulta ng drug test ni PBBM, yung cocaine, marijuana, etc. Total, kaalyado nyo naman na. Ba't di nyo na lang hanapin sa kanya? And, napanood nyo na yung video na nilabas ni Victor Rodriguez dati? Yung sa mga nag-aakusa sa'yo, isampal mo to sa kanila.
Ano kay Crappler. Ah, Marcos Jr. shows drug test result amid Duterte insinuation. Eto kain ta, ito si Vic Rodriguez. Dilim na, di na makita mo ako. Tanging computer na lang ang nagpapaliwanag sa akin. Di ako pwedeng malis. Pusin ko na lang dito. Meron naman na talaga. Ang kaso nga lang, hindi naman mandato yung pagpapano psychological test. Hindi naman siya mandatory. At saka meron tayo Article 3 sa 1987 Constitution, Article 3 of Bill of Rights, Section 17. No person shall be compelled to be a witness against himself. Anong gagawin natin dyan? Alangan na i-post si PBBM. Paano kung ayaw niya? May magagawa ba kayo? Isa lang natatangin yung gawin dyan, magbigti na lang kayo. Ginagawa nyo lang yung katawa-tawa yung mga sarili nyo dyan. Ang dami ng clown sa Pilipinas, dumadagdag pa kayo. Mga edukado pero mas matalino pa yung mga walang pinag-aralan sa inyo. Tulad ko, nakakaintindi ako. High school graduate lang ako. Umintindi lang ang kailangan mong gawin. Magkaroon ka ng logic at moral. Ayun, Section 17 no, Article 1987 Constitution, Article 3 of Bill of Rights. Section 17. Ano gagawin natin dyan? Kung gusto nyong mapadrag test na maging mandatory yan, ay mag-charter change kayo. Baguhin nyo yung 1987 Constitution. Marami na rin butas yan. Tulad ng ng 1987 Economic Provision. Madami ng loopholes yan. Kaya nga kaya nga nagagamit na rin basang-basa na Biruin mo kailangan 2025 na paupo na si Sara para siya magiging presidente, and the next election pwede pa siyang tumakbo bilang presidente. GMA 2.0. Sana all nireregaluhan ng ulo. At saka yung yung pagka presidential pardon ba yon? Biglang nagtanggal ng neck brace Gumaling. Ganun ang tactics. So, dito ko na lang tatapusin at maraming salamat at sana may natutunan kayo kahit papano sa akin. Sa next video, tuloy-tuloy lang tayo magdidebunk ng mga naratibo ng mga baliw na DDS. Hindi tayo papano dyan. Papatalo sa mga yan. Mas madaling ipaglaban yung panig natin kaysa sa kanila. Kasi ang hirap ipaglaban ang kasinungalingan. Marami kang alibay na kailangan isipin. Tulad ng sa impeachment ngayon. Tignan mo yung mga DDS vlogger nung isang araw, di ba? Sumabay sila, tumahimik din sila. Ngayon, nag-ingay na naman. Dahil nga sa ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court na magkomento si PBBM sa health niya o sa hair follicle test. And then, tapos sa ICC. Nagsabay-sabay. Balita ko, mabenta yung lubid na naman.
mabenta yung gamot sa ano, yung gamot sa high blood. Pampababa ng blood pressure. Yon, mabenta. Dahil nga, na double dead yung mag-ama. Ah, sa mga nakikita nyong mga nangyayari dyan sa Pilipinas, sa mga nabubunyag na ebidensya, sino pa ba ang papanigan nyo? DDS pa rin ba kayo? Namulat kayo sa katotohanan. Hindi lang para sa politiko dapat ang iniisip nyo, para sa bayan. Future ng mga anak nyo ang nakasalalay dyan. Paano kung nakaupo yan? Saan tayo pupulutin? Sa hindi pag ano pa lang deklara ng salin ng maayos Nagkanda leche-leche na. No cash on hand and bank deposit. Nakalagay sa others, Eddie Meow. Michael Powa, tindi mo? Abogado ka nga, low class nga lang. So, ito na lang tatapusin. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na lang po. At sa next video, siguro topic natin medyo matagal-tagal. Bukas, try natin mag-live. Usap tayo. So, ganito na lang. Maraming salamat. At goodbye.